today. So, andito kami sa O-Craft para mag-rug crafting. Yung mga frames niya. Tapos tinodo na lang po ni Kuya Pat yung size niya para ma-maximize niya yung size. Thank you. Set up niya lang po yung sa inyo. Okay po. And then continue po tayo sa demo. As you can see guys, ang dami nilang colors para sa kanilang yarn. Pero i-assist naman kayo ng staff nila para dun sa piniling yung design. Good afternoon po. Welcome to O-Craft. Ako si Jess. And yung isa po kanina si Kuya Pat. Kami po yung mga instructors po. Ito po yung mga tools na gagamitin nyo. So we have different scissors. May duckbill or pelican scissor. And then one side lang po yung sharp blade niya. Ito po. Pag gagamitin po natin siya, dito po sa side na kung saan tayo magpasa. So kapag may mga excess tayo dito, pwede natin siyang ikat gamit ng duckbill or pelican scissor. Ang tawag naman po dito is curved scissors dahil may curve siya. Pag ito po yung nagamit yun, baka pagpasok sila, nasisira na po yung technique ko. Kung saan po ginagamit yung curved scissors, dito naman po sa pagka-cut out ng mismong sheet. So, ito lang po yung ilalagay nyo. So, para siyang normal na scissors, pero naka-angle yung kamay nyo. So, magka-cut out po kayo ng ganyan. Pero since square naman yung gagamitin nyo, pwedeng normal scissors. Kasi straight lang naman siya. For this, kapag mag-shave na po tayo ng rug natin, for example, may dark color tayo, kasama niya yung light color, for example, mga white or pink, kagaya ng ganito. Kapag na-shave niyo po yung red, magbe-bleed po sa lighter color. How to fix that is, gagamitin lang po natin yung double-sided lint remover and then makikita niyo po nakuha niya yung maliliit na hibla. And after po ng pag-brush nito, pwede natin siyang i-vacuum para mas malinis. And then lastly, ito po yung threader natin. Ito yung ginagamit natin pang thread ng gun natin. So before ko ipakita sa inyo kung paano gamitin, yung parts din naman muna yung gun. So on the left side ng gun, andito yung on and off switch. So kapag naka-on, dapat may ilaw siya. Ayan. Kapag naka-off, dapat wala. And then, your dominant hand po is nandito sa trigger. So, testing lang po natin. And then, yung non-dominant hand niya po is nandito sa guiding handle. Yung guiding handle, umiikot po siya para kung gusto nyo ibahin yung direction ng gun, titwist nyo po yung gun pero nasa baba pa rin po yung guiding handle. For example, iikot kayo ng ganyan para ma-support nyo yung pinaka-tip ng gun. And then, lastly, yung speed dial po nasa baba. So, right now, yung normal speed po yan. Kapag na-twist nyo naman po to the right, babagal po yung. Yan yung lowest speed niya. Kapag nag-tuff po kayo with the lowest speed, onti lang yung nabubugan yung yarn. Pero pwede nyo naman siyang gamitin kapag, for example, super complicated yung design nyo or yung mga curves pa ganon, para mas makontrol nyo yung pag-ikot ng gun. And then, kapag na-twist po natin to the left naman, bibilis po yung gun. For example, sometimes, kapag magta-thread po kasi tayo, nakalagay ng ganyan yung gun, hindi natin napapansin, nagagalaw na pala yung speed dial. So, kapag nag-thread kayo, best to test your gun para in case na ganito yung speed niya, ayan, yan yung maximum speed po kasi, i-twist na lang natin back to the right. So, next naman, yung threader po. Start po tayo dito sa ilalim ng needle. Ayan. Insert nyo lang yung threader. And then, dito din po sa coil. Pasok nyo lang din po siya. So, pwede nyo siyang iwan dyan and then putulin nyo po yung yarn nyo. Yung yarn po natin, we have different kinds. So, kung nakikita nyo po dito, ito po is called cones. Kapag po nang kinuha nyong yarn, dito nyo po ilalagay sa dowel. And then dito naman is cake. Pwede nyo ilagay siya sa ilalim ng cart nyo or dito sa basket para hindi siya kung saan-saan pumunta. Tapos, naka-hook din po yung yarn natin. So, yung frames nyo may hooks din naman. Kapag magta-tuff na po tayo, huwag natin siya i-push upward ng ganyan. Gagalaw po kasi siya ng pusa. So, make sure lang na may pressure kayo and then tuff. And then,
lang na konti. Ayan, record ko na. Ano ko ba utusan tong bumaba? So, sineset up ko lang din yung phone ko para makita ko yung color na gagamitin para sa ating rug topping. Ayan, sobrang seryoso. Iniisip ko kung ano guys yung uunahin ko since medyo mahirap yung gagawin ko. Tamang fast forward ng clip kasi kapag hindi ko binilisan to guys and pinanood nyo ng buo, aabutin to ng 3 hours. Sige, videoan ko lang si ate. Sige na, Sid, ayusin mo na yan. Ilapag mo na lang ulit. Tsaka yung point.
So guys, nilalagyan ko na ng glue yung Ganyan likod pala yun. para tumigas siya, hindi siya madaling maalis. Ano ate, gusto mong gawin regular hobby yan? So guys, sa part na to, medyo ngalay na yung kamay ko. Dahil sa pag-rug tufting, tapos naggupit pa. So, nakakangalay siya ng kamay. And yun nga, ngawit na, ngawit na. Inabot din ng 35 minutes tong pag-ayos ng rug na to. Pero guys, pwede nyo daw tong iwan and sila na gumawa. Tapos, i-pick up nyo na lang pagtapos na. And may nagsabi sa akin na like kapag inabot ng gabi, hindi nila papatapusin. So, yung staff na yung magtatapos ng rug and then may limit din daw yung oras na paggawa ng rug na to. So, kung ako sa inyo, agahan nyo na lang and then medyo isihan nyo lang yung design para hindi kayo magtagal. Mas okay din kasi na ikaw nagagawa ng buong rug mo kasi sayang naman yung binayad mo kung hindi mo tatapusin. And I booked this activity via Klook app. So, if gusto nyo guys ng discount, you can use my code FreyaJMilKlook. Tada! Tapos na rin guys. So, sana nag-enjoy kayo sa vlog ko na to. And sana pumunta kayo dito sa Oakcraft para itry itong rug tufting session. Thank you.